Nanalo ang Gilas Pilipinas kontra dito sa New Zealand. At kapag natalo natin yung Hong Kong, ay magkakaroon ng tsansa ang Pilipinas o makukumpirma na mag-a-advance tayo dito sa next round ng FIBA Asia Qualifying. Maganda ang pinakita ng mga players natin, particular na of course itong si Kai Sotto, si Scottie Thompson, si Justin Brownlee, at yung mga tira ni Chris Newsome. Lahat naman ng pinasok ni Coach Tim Cone ay nag-contribute talaga. Kaya hindi na nakagugulat na ang ganda ng panalo nitong Gilas Pilipinas. Ngayon, may mga nagsasabi na baka itong Gilas Pilipinas talaga ay wag nang gagalawin yung lineup. Ibig sabihin wag nang babaguhin pati yung coaching staff. Kasi may mga lumalabas na balita na baka daw ito si Coach Jot Reyes ay bumalik dito sa Gilas Pilipinas dahil nakacha-champion lang siyempre ng TNT Tropang Giga at kung nagagawa ni Coach Tim Cone na pagsabayan ng Ginebra at yung national team, bakit nga naman hindi po pwede na si Coach Jot Reyes ay sumama o bumalik dito sa Gilas at mabilang dito sa kanilang coaching staff. Well, sa tingin ko, kahit na maganda ang intensyon ni Coach Jot Reyes at kung ito man ay totoo, sa tingin ko hindi na dapat galawin yung coaching staff nitong Gilas Pilipinas. Okay na ang nagiging takbo nila ngayon. At kahit paano ang sabihin natin dito kay Al Francis Chua pagdating dito sa mga trades sa PBA, wala namang duda na ang laki ng natutulong niya bilang manager ng Gilas dahil nakita natin na yung performance-wise, ang laki ng improvement natin. Hindi naman basta-basta na team itong New Zealand. Ang tagal na nga nating hindi tinatalo yan. Kaya dito natin makikita talaga na maganda ang nagiging performance ng Gilas Pilipinas dahil unang-una, dedicated yung mga players at syempre, si Justin Brownlee at yung ating coach na si Tim Cone. Kahit na itong si Cedric Fairfield ay nandito sa kampo ng MVP group dahil syempre Blackwater yan, ay mukhang interesado pa rin daw itong San Miguel Beer na makuha ang serbisyo nito. Noon natatandaan ninyo na bago pumirma ng kontrata si Cedric Fairfield dito sa Blackwater Bossing ay lumabas yung report mula sa Spin PH na ito raw San Miguel ay ino-offer si Terence Romeo para dito kay Cedric Fairfield. Siyempre, ang nangyari, pumirma ng kontrata si Fairfield dito sa Blackwater. Pero yung second year ng kanyang contract ay meron siyang option na umalis dito sa kupunan ni Coach Jeffrey Carriazo. Ngayon, ang balita, baka ito ay magkakaroon ng trade. Bago magdesisyon na umalis si Fairfield, ay ite-trade na to ng Blackwater. Hindi natin alam kung ito'y mapupunta nga sa San Miguel dahil nasa kampo nga ng MVP group ang Blackwater. So, may posibilidad na baka itong si Fairfield ay mapunta dito sa TNT Tropang Giga dahil si Jason Castro eventually magre-retire yan. Yes, kafa-finals MVP lang ni Castro pero eventually at some point ito ay magre-retiro. Kaya sa tingin natin ay eventually baka nga itong si Fairfield pag-agawan nitong San Miguel at ng TNT Tropang Giga. Sa ngayon kasi alam natin ang ganda na pinakita ni Cedric Fairfield dito sa unang conference niya sa Blackwater Bossing at inaasahan natin na lalo pa itong mag-i-improve lalo na habang tumatagal. Kaya hindi na nakapagtataka na gusto siyang kunin ng San Miguel lalo na at tumatanda na yung kanilang backcourt rotation. So yan ang aabangan natin kung matutuloy nga yung paglipat nitong si Cedric Fairfield dito sa San Miguel o kaya naman ay baka sa MVP group ito mapunta. Mukhang yan ang aabangan natin kung ito talaga ay magagawa ng SMB o kung kaya naman ay mananatili itong si Fairfield sa kampo ng MVP at mapupunta sa TNT o sa iba pang team. Habang busy si Coach Tim Cone dito sa Gilas Pilipinas ay merong mga lumalabas na balita na baka itong si Isaac Go ay trade na nila dito sa Northport o kaya ibalik sa Terra Firma. At ang dahilan daw ay ito ay injury prone. Hindi naman nakapagtataka yun dahil alam natin injury prone talaga itong si Isaac Go. At maraming ang fans ng Ginebra nagtatanong bakit siya kinuha nitong Barangay Ginebra in the first place. Ang dahilan dyan ay dahil siya lang yung available center na nakikita nila na pwedeng magamit. Dahil kung hindi naman nag-request ng trade dito si Christian Stan Hardinger, obviously hindi yan pakakawala ng Ginebra. Pero si Stan Hardinger mismo ang umayaw at gustong umalis. Kaya napilitan ng Ginebra na siya ay i-trade. So yan ang naging sitwasyon at kinuha nila itong si Isaac Go. Ang problema nga lang dito kay Isaac Go, katulad nga nung nasabi ng iba, ay injury prone siya.
So, yan ang nagiging issue ngayon dito sa kanya. At itong dahilan kung bakit may mga lumalabas na balita na gusto na siyang i-trade ng Barangay Ginebra. Ngayon, kung sakasakali nga na ito'y i-trade, malamang mapunta yan dito sa Northport o kaya naman sa Terra Firma. Depende kung ano ang magiging sitwasyon nila. Ngayon kasi, itong si Isaac Go, medyo hindi na masyadong magagamit lalo sa pagdating ni Troy Rosario dito sa Barangay Ginebra. Kaya asahan natin na kung sakali nga na itong si Isaac Go ay makuha ng Terra Firma o Northport, baka first round draft pick ang maging kapalit niyan. Malamang sa Northport to ibibigay dahil kagagaling lang niya sa Terra Firma. Pero wag na tayong magulat kung dahil nandiyan na si Troy Rosario, maisipan ng Ginebra na pwede nang i-trade ulit itong si Isaac Go. Dahil kung ikukumpara naman natin itong si Troy Rosario, mas mahusay yan. At ito kasi si Isaac Go parang hindi fit na center. So far, mukhang maganda pinapakita ng Magnolia Chicken Templados dito sa mga tune-up games nila. Tinalo ng Magnolia itong Converge at ang Blackwater Bossing at nagpakitang gilas yung kanilang mga bagong players pati na yung mga rookies katulad nitong si Peter Alfaro, si Ricardo Ratcliffe, maganda rin daw ang pinakita. At hindi naman nakakagulat yan dahil maski noong mga PBA on tour kung natatandaan ninyo, undefeated nga ang Magnolia. Pero ito rin yung concern syempre ng mga fans ng Hotshots. Ganyan naman lagi ang Magnolia pagdating sa mga tune-up games, exhibition games ay palaging maganda pinapakita pero pagdating nga sa semifinals, quarterfinals, doon sila kinakapos. Kaya dyan natin masasabi na kahit maganda ang pinakita ng Magnolia kontra Converge, ay syempre gusto ng management at ng mga fans na pagdating ng actual games ay maging mas maganda ang papakita nila at talagang magde-deliver. Dahil yun naman talaga ang importante. Kaya abangan na lang natin kung sakasakali nga na magkaroon ng talagang improvement itong Magnolia pagdating sa kanilang performance dito sa mga games na talagang kinakailangan. Kaya sa ngayon, syempre maganda pa rin kahit papano na okay ang pinakita nila dito sa mga exhibition games. Pero pagdating dito sa actual performance, kinakailangan mag-deliver itong Magnolia. Dahil sabi nga natin at pati na ng mga insiders, baka last 2 conferences na to ni Coach Chito Pictolero para makapag-deliver ng kampyonato dito sa Magnolia. Dahil parang napupuno na management, particular na yung nangyari dito sa Governor's Cup dahil naka-4 na import sila pero hindi pa rin nakaabot ng finals. Natalo sila sa rain or shine dito sa semis. Ang problema kasi yung mga import na kinuha ng Magnolia, hindi naman sabihin natin na basta-basta. At ang laki daw ng nagastos dyan ng management ng SMC. Kaya hindi nila nagustuhan yung nangyari. Kaya dagdag na pressure ito dito sa Magnolia para mag-deliver na talaga. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., Dalmacio de Guzman, kay Jonel Alago na Celino Valles family, Lolito Kakayon, Katsakino Dokusin, kay Ireneo Salangsang, Michael D., Alicia Garcia, Anthony Alon family, Dexter Domer, Enju Malyari Mascarinas. Pinabati din natin si Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, pati na ang iba pa nating taga-subaybay.